Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay coordinate system and transformation. So, ano ba ang coordinate system and transformation? Sa electromagnetics, tatlo ang coordinate system na ating pinag-aaralan. Yun ang Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, at spherical coordinate system. So, dito sa topic na to, pag-aaralan natin paano kino-convert o tinatransform ang mga coordinate system sa isa't isa. Like for example, kung gusto mong i-convert ang Cartesian coordinate system sa cylindrical or to spherical or vice versa. So, ang point o isang vector ay pwedeng i-represent sa kahit anong curvilinear coordinate system. Pwede itong maging orthogonal or non-orthogonal. Ang orthogonal system, ito ay isang system kung saan yung mga coordinates nito ay nag-arc mutually perpendicular. Ibig sabihin, ito ay nag-i-involves ng mga linya na perpendicular o nagpo-form ng right triangles. Ang mga non-orthogonal system naman ay very hard to work with dahil masyadong complex ang mga graph nito. So, yung mga examples ng ating orthogonal system ay nabanggit na natin kanina, which is the Cartesian, cylindrical, at spherical, and marami pa ditong iba sa baba. Pero ang focus ng topic na to ay nakapokus dun sa tatlong coordinate system, which is the Cartesian, cylindrical, at saka spherical. Okay? Now, let us discuss Cartesian coordinates. So, napag-aralan na natin ito sa unang chapter. Okay, so yung form nitong mga coordinate system na to ay ginamit natin sa vector algebra. Okay? So, sabi niya, ang isang point ay pwedeng i-represent, okay, ng XYZ axis natin. At yung mga coordinate ng XYZ axis natin ay nagbabary from negative infinity to infinity ang value nun. At ang general form ng ating Cartesian coordinate system ay ito. Okay? That will be the vector equation. So, A is equal sa AX times ng small ax plus ay times ng small ay plus az times ng small az. So, sabi natin, di ba sa unang chapter, lahat ng naka-capital letter, yan yung component vector. Tapos, yung lahat naman ng small letter a natin, yun naman ang mga unit vector niya. So, ibig sabihin, yung mga maliliit na letra natin na letter A na yan yung nagsasabi ng ating direction, okay, ng mga component vector mo na XYZ. Okay? Now, let us discuss circular cylindrical coordinates. Okay, so ang mga coordinates ng cylindrical natin ay ito, rho, p, at saka z. So, ang base dyan sa letra na yan ay rho. That is a Greek alphabet, R-H-O. Okay? Yan. Tapos ito, ang basa naman dito, P. Okay? That is also a Greek alphabet. Okay? Yan. So, tatlo yung coordinate system na ginagamit sa cylindrical. That is, the rho, the P, and the Z. So, ang rho natin, okay, yan yung radius niya. Okay, ng cylinder. Tapos yung P naman natin, yan yung azimuthal angle na sinasabi. Yan yung angle mula dun sa XY axis natin. Tapos yung Z natin, yun pa din kapares dun sa Cartesian coordinate system natin na Z. Okay, yan yung taas niya nung magiging cylinder. Now, ba't ba natin pinag-aaralan itong mga ganitong coordinate system? Kasi sa electricity, okay, and magnetism also, may mga electron tayo na dumadaloy sa mga cylindrical wire. So, kunyari, let us say, ito ay isang cylindrical wire, tapos meron tayong isang electron dito sa point na to at gusto mong i-locate kung nasaan yung electron na yan. So, para ma-locate mo yun, kailangan mong gumamit ng circular cylindrical coordinates in order for you to locate those electrons na gusto mong hanapin na lokasyon. Okay? So, ang rho natin, which is the radius, naglalaro ang mga value niya from 0 to infinity. Tapos, ang P naman natin, which is that azimuthal angle, naglalaro naman ang mga value niya from 0 to 2 pi. Okay? Or 0 to 360 degree. At ang Z natin, naglalaro ang mga value niya from negative infinity to infinity. Okay? Now, ang general form ng
vector equation ng isang cylindrical coordinate system ay ito. Okay, so nilalagyan natin ng sub C yung pinaka-vector niya para ma-identify natin na yun ay cylindrical. Okay, yung vector equation na yun. So kanina doon sa naunang topic natin wala siyang subscript. So ibig sabihin Cartesian yun. O kaya ang ginagawa naman, ang subscript na ginagamit sa Cartesian coordinate system ay R. Okay, rectangular, para ma-identify mo na yung given vector na yun ay Cartesian o cylindrical. Okay, so ito yung pinaka-general form ng pinaka-vector equation ng ating cylindrical coordinate system. So ang formula niya, that is a rho times ng small letter a rho plus AP times small letter ng AP plus AZ times ng small letter AZ natin. So, lahat ng mga capital letter natin, yan yung mga component vector ng cylindrical coordinate system natin. Tapos, yung mga small letter naman, yan naman yung mga unit vector ng ating cylindrical coordinate system. So, yung mga small letter na yan yung nagsasabi ng mga direction itong mga component vector na ito. So, kung mapapansin mo, pag-compute pa din ng ating magnitude nitong vector is just the same as dun sa mga naunang topic na computation na ginagamit natin sa pagkuha ng mga magnitude. So, yung pa din yung square root ng mga sum ng square ng mga vector component natin. Okay? So, dito naman sa mga unit vector, okay, ang sinusunod ng mga dot product ng unit vector natin ay yung parallel. Okay? Yun lang ang may mga value. Tapos kapag naman yung mga unit vector natin ay kinuha natin dot product ng mga perpendicular, lahat naman yun ay 0. So kung mapapansin mo dito, arrow times ng arrow, AP times ng AP, AZ times ng AC ay lahat equal. So, kasi lahat yun ay puro nakaparallel. So, lahat naman nung dot product ng mga unit vector na perpendicular, lahat yun ay 0. So, kung mapapansin mo, arrow dot ng AP, so perpendicular yan. So, AP dot ng AC, perpendicular din. So, AC dot ng arrow, perpendicular din. So, lahat yun 0 ang product nun. So, sa cross product naman ng mga unit vector dito sa topic ng ating cylindrical coordinate system, yung mga may perpendicular ang may mga value. Okay? Tapos lahat naman ng parallel niya 0 ang cross product nun. So, arrow cross ng AP, so that is AC. Tapos AP cross naman ng AC, that is arrow. Tapos AC cross ng row, that is AP. So, kung mapapansin mo dito, yung pinaka-product ng bawat cross product nitong mga unit vector natin, yung nawawala sa kanya, kung row at saka P2, so ibig sabihin ng product na si Z. Katulad dito, P at saka Z, so ang nawawala dyan 0, so yun yung magiging product niya. So dito naman, si Z at saka 0 ang given, so ang nawawala dyan si P, so yun yung magiging product niya. Okay, so that's how you analyze it para mas madali mong masugutan yung mga problem dito sa topic na ito. Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga topic na pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, for the given two cylindrical vectors, determine sa part A, the dot product of A and B. And then, sa part B, the cross product naman ng ating vector A and vector B. And sa part C, the scalar projection ng ating vector A to B. Okay? And sa part D, the vector projection ng ating vector A to B. Okay? At kung mapapansin mo, yung given sa atin na mga vector ay naka-cylindrical coordinate system. So, ibig sabihin, yung vector algebra na pinag-aralan natin sa naunang topic, pwede mong gamitin lahat yan dito. Basta ang usapan, dapat yung dalawang vector na yun, parehas na cylindrical. So, kapag kunwari, isa dun sa mga vector na yan ay naka-Cartesian, hindi mo pa siya pwedeng gamitin yung pinaka-vector algebra ang pinag-aralan mo sa naunang topic kasi kailangan i-convert mo muna yung isa sa kanila na maging parehas na Cartesian o parehas na cylindrical bago mo magamit yung pinaka-vector algebra na yun yung pag-aaralan natin in the later part nito, paano mag-transform o mag-convert ng Cartesian to cylindrical or cylindrical to Cartesian. Okay?
Okay, let's answer this problem. So, ang given sa atin ay dalawang vector na naka-cylindrical. So, ang vector A natin, yun ay 3A rho plus 4AP minus 5AC. At ang vector B naman natin ay equal sa 2A rho plus 6AP plus 8AC. So, ilipat natin siya sa pinaka-coordinate points niya. So, ito ay equal sa 3, 4, at saka negative 5. So, yan yung pinaka-coordinate points ng ating vector A. Tapos, ang coordinate points naman ng ating vector B ay 2, 6, at saka 8. Okay? So, to get the dot product nitong vector A and vector B na yun, okay, ang minumultiply lang natin ay yung mga nakaparallel sa kanya. Kasi di ba sabi natin, lahat ng mga unit vector na nakaperpendicular, pag kinuha mo yung dot product ng 0 na. So, ibig sabihin, dun lang tayo magmumultiply dun sa mga nakaparallel na unit vector lang. So, ibig sabihin, x sa x, y sa y, tsaka z sa z. Kasi, yung any combination ng x na yun sa y at saka z mo, magsi-0 kasi perpendicular yung mga vector na yun sa imumultiply mong unit vector. Okay? So, 3 times 2. So, ito yun. Tapos, plus 4 times ng 6. Ito yun. Tapos, negative 5 times ng 8. Okay? So, ito yun. So, that will give you 6 plus 24. Okay? Minus 40. Okay? Kasi ito magiging negative 40. So, negative times positive, that will give you negative, kaya naging minus na doon. Okay? So, ang 6 plus 24 minus 40, that will give you an answer which is negative 10. So, ibig sabihin, ang dot product ng ating A dot B ay equal sa negative 10. Okay? Now, let us solve yung part B naman. Ang pinapahanap naman ay yung cross product ng vector A sa vector B natin. So, that will be A cross B. So, ang ginagawa natin, kinocompute natin yung mga cross product using the determinants. Kasi doon lang tayo nasusunod yung ruling sa unit vector na lahat ng perpendicular unit vector kapag kinuha mo yung cross product equal sa 1. Tapos lahat naman ng parallel ng unit vector na cross product nun ay 0. Okay? So, ang gagawin mo, hilera mo lang doon sa unang row yung mga unit vector which is A row, AP, and then AC. Yung pagkakasunod-sunod niya. Tapos, doon sa sumunod na row, yung mga component vector naman ng ating vector A which is 3, 4, at saka negative 5. Tapos, yung pangatlong row, yung mga component vector naman ng ating vector B which is 2, 6, and 8. Okay, so let us solve this determinant. So, ito muna tayo kay A row. So, 4 times 8, that will give you 32. Okay, minus, okay, ito nang titingnan mo, 6 times ng negative 5 times nito, di ba? So, that will give you negative 30, kaya naging 32 minus ang negative 30. Tapos, naka-times yung buong term na yun sa arrow. Kasi, di ba, pinactor out lang natin yung arrow na yun para mas mabilis natin makompute. Okay? Tapos, doon naman tayo kay AP. Okay? So, ito naman. Yan. At saka ito. At saka ito ang magmumultiply. So, 2 times negative 5, that will give you negative 10. Okay? So, minus. Okay? Ito naman. Ito. At saka ito. At saka ito. So, 3 times ng 8, that will give you 24. Kaya, naging minus 24 doon. Okay? So, nakapactor out na yung AP natin. Tapos, the last one ay CC. So, ito yun. 3 times ng 6 times ng AC na yun. So, that will give you 18. Okay? Tapos, ito. So, 2 times 4. Okay? That will give you 8. Kaya, naging 18 minus 8 doon. And then, nakapactor out na sa AZ natin. So, this will give you positive na. Okay? Kasi, negative times negative will give you positive, kaya magiging 32 plus 30 which is 62 arrow. Tapos negative 10 minus 24, that will give you negative 34 AP. So ito siya. Tapos 18 minus 8, that will give you 10 AC. So ito siya. So yung pinaka cross product ng ating A cross B ay equal sa 62 arrow minus 34 AP plus 10 AC. Okay? So, ang sagot lagi kapag cross product, vector equation. Okay? Kasi vector ito. Tapos, kapag dot product naman, ang sagot mo naman ay scalar. Okay? Okay, let's answer yung part C. Ang tinatanong sa part C ay yung scalar projection ng vector A natin sa vector B. Okay? So, ang formula nun ito. Okay? So, magiging A sub C sa
direction ng ating B. Okay? So, kaya naging vector A natin, dot ng direction ng ating vector B. Okay, yan yung pinaka-formula ng scalar projection na pinag-aralan nyo sa chapter 1 itong topic na ito. So, sabi natin, di ba, ang formula ng unit vector ay yung vector nun, divide mo doon sa magnitude nung pinaka-vector nun. Kaya ang kinalabasan, A sub C dot ng vector natin, B natin over ng magnitude ng vector B natin. Okay, so kapag sinimplify mo yan, magiging A dot ng B over the magnitude ng ating vector B. So, nakuha na natin yung A dot B na yan sa part A. Ito yun. So, ang sagot doon ay negative 10. Kaya negative 10 dito. So, kukuhanin naman natin yung pinaka-magnitude ng ating vector B. So, ang formula nun, square root ng mga sum of the squares ng ating component vector B. Okay? So, that is 2, 6, at saka 8. Kaya naging 2 squared plus 6 squared plus 8 squared. So, magiging negative 10 over square root ng 104 kapag sinimplify mo yung buong term na yan. So, that will give you negative 10 over ang square root ng 104 ay 10.198. So, when you divide negative 10 dito sa value ng 10.198, that will give you negative 0.981. So, that will be the scalar projection ng ating vector A sa direction ng ating vector B. Okay? Now, let's answer the last part, which is part D. Ang hinahanap dito ay vector projection ng ating vector A sa vector B. So, ang pinaka-formula niya na ito. Okay? Yung unit vector ng B natin times the quantity ng vector A natin, dot product nun sa unit vector ng ating vector B. Okay, so yan yung pinaka-formula. So ito, wag mo nang galawin kasi nakuha na natin yung pinakasagot niyan. Wag mo nang i-break yung pinaka-formula niya kasi ito na yan, no? Nakuha natin sa part C. So, ang bibiyakin lang natin formula ay itong formula ng unit vector ng B natin. So, kaya kinalabasan, quantity ng dot product ng ating vector A sa unit vector B natin times, tapos ang formula ng unit vector, di ba? Vector nun, divide mo doon sa magnitude ng vector nun. Kaya naging vector B over the magnitude ng vector B natin kasi unit vector ng B ito. So, ang kalalabasan nun, diba, nakuha na natin to sa part C, which is negative 0.981. Tapos, ang vector B naman natin, ang equivalent ay 2A rho plus 6AP plus 8AZ over ng magnitude ng vector B na nakuha natin din sa part C, which is 10.198. Kaya naging 10.198 dito. Okay? So, yung bawat term nito, okay, ng component vector ng B natin, divide mo sa 10.198. And that will give you negative 0.981 times the quantity ng 0.1960 plus 0.588 AP plus 0.784 AC. Okay, yan yung naging equivalent kapag dinivide mo yung mga component vector na 268 dito sa 10.198 na yan. Tapos i-multiply mo na ngayon yung value na yan dito sa pinaka-term na to and you will get the final answer, which is this one. So, ang magiging vector projection niya will be equal to negative 0.192 A rho minus 0.577 AP minus 0.769 AC. Okay? So, kapag vector projection, ang sagot mo lagi, vector equation. Kapag naman scalar projection, kaya nga siya tinawag na scalar, ibig sabihin, scalar yung quantity makukuha mo o value lang. Okay? So, lagi mong tatandaan pag nagsasagot ka ng mga topic dito sa cylindrical coordinate system, magagamit mo lang ang vector algebra basta yung given sa yung mga vector parehas na cylindrical. So, kapag isa sa kanila ay iba, okay, let us say Cartesian yung isa, tapos cylindrical yung isa, kailangan i-convert mo muna yung isa sa kanila as parehas na maging Cartesian o parehas na maging cylindrical para magamit mo yung vector algebra na natutunan mo sa chapter 1. Okay? Now, let us study kung paano naman mag-transform ng mga Cartesian coordinate system sa cylindrical coordinate system or vice versa. So, ito yung pinaka-formulang gagamitin mo kapag gusto mo mag-convert ng Cartesian coordinate system to cylindrical coordinate system. So, ang rho natin ay equal sa square root ng x squared plus y squared. At ang p naman natin ay equal sa inverse tangent ng y over x. At ang z natin equal pa rin sa z.
Okay? So, kapag maglilipat ka naman cylindrical to Cartesian, okay, ito naman yung formula kailangan mo sundin. Ang x natin ay equal sa rho cosine p, at ang y naman natin is equal sa rho sine p, at ang z natin equal pa rin sa z. Okay? So, ito naman, okay, yan naman ang ginagamit na formula kapag vector equation ang kino-convert mo from Cartesian to cylindrical. Okay, so mamaya dun sa susunod na slide papakita sa inyo kung paano na-derive yung mga formula na ito. Okay, so yan yun. Okay, yan yung mga formula na gagamitin mo kapag nilipat mo yung vector equation ng Cartesian coordinate system mo sa vector equation ng ating cylindrical coordinate system. Okay? Now, i-derive na natin yung pinaka-formulang nakita nyo kanina. Okay, so kailangan natin itong pinaka-table na ito, itong pinaka-dot product ng mga unit vector from Cartesian to cylindrical. Kasi yan yung magiging guide natin sa pag-convert ng mga Cartesian vector equation natin sa cylindrical vector equation natin. Okay, so ito yung given sa atin na general form ng Cartesian vector equation. Tapos ito naman yung general form ng ating cylindrical vector equation. So ang gagawin mo para ma-convert mo yung Cartesian vector equation na sa cylindrical, yung bawat unit vector, okay, na dala-dala ng ating cylindrical coordinate system, which is A, rho, AP, and AC. Isa-isa mong imumultiply yan doon sa pinaka-vector equation ng ating Cartesian. Okay? So, kaya makikita mo dito, kuhanin muna natin yung unang component vector para sa cylindrical pag nilipat natin tong Cartesian na to. So, imumultiply muna natin siya doon sa unang unit vector, which is A, rho. So, ita-times mo yung pinaka-vector equation ng Cartesian mo sa A, rho mo. Okay? So, i-distribute mo yan doon sa pinaka-equation nito. So, kaya ito yung kinalabasan. Okay? Yung pinaka-vector equation natin sa Cartesian, dot, okay, product sa ating unit vector A, rho. Tapos i-distribute mo yan dito sa bawat term. So, kaya ang kalalabasan, AX times ng ating small letter AX dot product nun sa A, rho plus AY times ng small letter AY natin dot product nun sa A, rho plus AC times ng small letter AC natin at dot product nun sa A, rho. So, dun ka na ngayon titingin sa table kasi meron na tayong dot product na kailangan sundin dito ng mga unit vector. So, sabi niya, AX dot ng A, rho. So, ito yan, AX dot ng A, rho ay cosine P, kaya naging cosine P yun. Tapos, AY dot naman ng A, rho. Okay, so AY dot ng A, rho. So, ito yun, sin P. So, kaya naging AY sin P na yun. Plus, okay, AC dot ng A, rho. So, AC dot ng A, rho ay 0. Kaya wala ka na nakitang term nun. So, ibig sabihin, yung pinaka-equation nitong component vector na A, rho na yan ay equivalent sa AX cosine P plus AY sin P. At yan yung formulang nakita nyo kanina doon. Okay? Tapos, sumunod naman, dito naman tayo, kailangan natin ma-determine itong component vector na AP na yan. So, i-multiply natin ulit yung pinaka-Cartesian vector equation natin sa AP naman. So, kaya ito siya. So, distribute mo ulit itong AP na to na unit vector sa pinaka vector equation ng Cartesian natin. Ang kalalabasan ng AX times ng small letter AX dot product nun sa AP plus AY times ng small letter AY dot product nun sa AP plus AC times ng small letter AC at dot product nun sa AP. Tapos titingin ka ulit dito sa table para ma-convert natin yung pinaka dot product ng mga unit vector na yun. So, AX dot ng AP, okay, so AX dot nun sa AP ay negative sin P. Okay, kaya naging negative AX sin P dito. Okay, tapos AY dot ng AP naman. So, AY dot ng AP, so dito yan, cosine P. Kaya naging AY cosine P doon. Okay, tapos AC dot ng AP. So, AC dot ng AP ay 0. So, wala ng term doon. Okay, kaya ang equivalent nitong AP na to ay equal sa negative AX sin P plus AY cosine P. So, yan yung formulang nakita nyo kanina doon sa naunang slide.
Now, the last one. So, AC naman ang i-multiply natin dito sa pinaka-vector equation na ito. So, kaya ito yung kinalabasan. Okay? So, i-distribute mo yung AC na yan dito sa buong term ng pinaka-vector equation ng ating Cartesian coordinate system. So, kaya ang kinalabasan, AX times ng small letter AX, dot product nun sa AC plus AY times small letter AY at that product nun sa AC plus AZ times ng small letter AC at that product nun sa ating AC. So, titingin ka ulit dito sa table. So, AX that nun sa AC, okay, ito yun, which is 0. So, wala na yan. Okay, tapos AY that nun sa AC, 0 din. So, wala na rin ito. So, yung AC, that ng AC ay 1. Kaya, ang natira na lang ay yung AC. So, ibig sabihin, yung pinaka last component vector natin sa ating cylindrical, which is AZ, ay kapares pa din ng component vector na AZ sa ating Cartesian vector equation. Okay, so that's how you derive the formula sa pag-convert ng vector equation ng Cartesian papunta sa cylindrical. Okay? So, ang key doon, kailangan kabisado mo itong pinaka-table para mabuo mo yung pinaka-conversion equation. Okay? Mula sa Cartesian papunta sa cylindrical. Okay? Now, pag-aralan na naman natin yung matrix form. Kasi yung kaninang ginamit natin na pag-derive ng pag-convert ng Cartesian to cylindrical vector equation, masyadong mahaba at madugo. Okay, kapag mano-mano mo siyang kinocompute, makukuha mo daw yung pinaka-equivalent vector equation from Cartesian to cylindrical kapag ginamit mo itong pinaka-matrix form na ito. So, kailangan kabisado mo yung pinaka-matrix para makuha mo yung pinaka-equivalent transformation from Cartesian to cylindrical and cylindrical to Cartesian. So, itong unang matrix, ginagamit ito sa pag-convert ng Cartesian vector equation to cylindrical vector equation. At ito namang nasa baba, which is the inverse ng matrix sa ibabaw. Okay? Ginagamit naman itong matrix na to sa pag-convert ng cylindrical vector equation to Cartesian vector equation. Okay? So, i-derive na natin yung conversion or transformation from Cartesian to cylindrical vector equation. So, ang gagamitin natin itong unang matrix natin. Yung matrix na yung ginagamit pag magko-convert ka ng Cartesian to cylindrical vector equation. Okay? So, ang gagawin mo, itong column na ito, okay, i-multiply mo yan dito sa unang row. Okay? Para makuha mo yung pinaka equation nitong component vector na arrow. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, ito siya. Okay? So, AX times ng cosine P. Okay? So, kaya siya naging AX cosine P dito. Tapos, AY times naman ng sine P. Kaya naging plus AY sine P. Tapos, AZ times ng 0 is 0. So, wala na dun. So, yan yung pinaka-equation na nakita mo na derive natin kanina. Okay? Tapos, clear muna natin. Tapos, doon naman tayo sa pangalawa para kay AP naman tayo. So, itong column na to, i-multiply mo naman doon sa second row. Okay? So, AX times ng negative sin P, that will give you negative AX sin P. Okay? Tapos, AY times ng cosine P, kaya naging plus AY cosine P. Tapos, AC times ng 0 is 0, kaya ito yung kinalabasan na equation niya. Okay? So, kaparehas pa din yan dun sa nakuha natin kanina. Tapos, clear natin. So, dun tayo sa last part. Ito namang column ulit na ito, multiply mo naman dito sa pinaka-third row. So, AX times ng 0, 0. AY times ng 0, 0. So, AC times ng 1 is AZ. Kaya, AZ is equal to AC. So, kung mapapansin mo, yan lahat yung mga na-derive natin kaninang formula. Kapag nag-convert ka ng Cartesian to cylindrical vector equation. Okay, so mas madali ito kasi isa lang kakabisaduhin mo itong pinaka-matrix form na ito, and then makukuha mo na kagad yung pinaka-equivalent conversion o transformation ng Cartesian vector equation na yun sa cylindrical vector equation. Okay? So, dito naman tayo sa may isa pang matrix. Itong matrix naman sa baba,
which is the inverse matrix nung unang matrix natin, ginagamit naman to sa pag-convert from cylindrical vector equation to Cartesian vector equation. Okay, so ganun pa rin ang proseso. Para makuha mo itong term na to, okay, itong column na to, i-multiply mo muna doon sa pinaka unang row niya. Okay, so ang kalalabasan A row times ng cosine P, okay, kaya naging A row cosine P doon. Tapos AP times ng negative sin P, kaya naging negative AP sin P. Tapos AC times ng 0 is 0, kaya wala na doon. So ibig sabihin, yung pinaka-component vector natin sa Cartesian, which is capital AX, ay equal dito sa equation na ito. Okay? Tapos, clear natin. Okay, doon naman tayo sa pangalawa. Itong term naman ng AY na ito. Okay, paano nabuo yan? So, ang gagawin mo, itong column na to, i-multiply mo naman dito sa second row. Okay, so, magiging A row times ng sin P, kaya naging A row sin P yun. Tapos, AP times ng cosine P, kaya naging plus AP cosine P. And then, AZ times ng 0, that will give you 0, kaya wala na doon. Okay? Tapos, the last part is AC na, itong term na to. So, ganun ulit. Itong column na to, i-multiply mo naman dito sa third row. So, A row times 0. Okay? So, 0. So, AP times 0 is 0 pa din. So, AC times ng 1, that will give you AZ. Kaya, AZ is equal sa AZ. So, ibig sabihin, yan yung equivalent equation na gagamitin mo kapag magko-convert ka from cylindrical to Cartesian vector equation. Okay, so ginagamit ito kapag ang given sa iyo ay vector equation. Kapag naman mga value o coordinate points yung binigay sa iyo, yung mga naunang formula na nakita nyo kanina ang gagamitin mo. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So problem number 1, given points A, which is 2, 3, negative 1, and B sub C, which is 4, negative 50 degree, and 2. Determine the distance from A to B. Okay, so pinapahanap ay yung distansya ng vector A to B. So kung mapapansin mo dito, bago mo magamit yung mga napag-aralan mo sa vector algebra, kailangan, di ba, parehas na Cartesian o parehas silang cylindrical. Kasi kung mapapansin mo sa given mo, ito Cartesian yung coordinate system niya. Dito naman, naka-cylindrical naman yung pinaka-coordinate system niya. So, hindi mo yan basta-basta makukompute yung pinaka-distance formula na gagamitin mo sa pag-compute niyan. Kasi, magkaiba sila ng coordinate system. It may either be na ito ay i-convert mo sa Cartesian bago mo makuha yung pinaka-distansya, or ito namang point na to ang i-convert mo sa cylindrical bago mo makuha yung pinaka-distance niya. Okay? So, yun yung rason kung ba't nyo pinag-aralan yung mga formula kanina sa pag-convert ng Cartesian to cylindrical, tapos cylindrical to Cartesian. Okay? Okay, let's answer this problem. Okay, so dito sa solution ko, ang ginawa ko, kinonvert ko tong cylindrical points na ito sa Cartesian. Okay? Pwede din na ito naman ang i-convert mo sa cylindrical. Okay, parehas lang din yung sagot na makukuha mo kapag ginamit mo itong mga formulang nakikita mo dito sa solution natin. Okay? So, convert muna natin itong cylindrical coordinate system na to sa Cartesian. So, para malipad daw natin siya, para makuha natin yung XYZ na yun, ito yung mga formulang gagamitin natin. Okay? So, kuhanin muna natin si X, that is rho cosine P. So, ito si rho. Okay, tapos ito si P, tapos ito si Z. Okay, so kaya naging 4 cosine na negative 50. So when you simplify those terms, you will get a value which is 2.57. Tapos ang formula naman ng Y natin is equal sa rho sine P. So kaya naging 4 sine ng P natin which is negative 50, and when you simplify this term, you will get negative 3.064. At ang Z natin ay equal pa rin sa Z. Okay, which is 2. So, ibig sabihin, kapag kinonvert mo na itong cylindrical coordinate system na ito sa Cartesian, ang equivalent niya ay 2.57, negative 3.064, and 2. Okay? So, pinapahanap ay yung distance from A to B. So, babalik ka doon sa naunang chapter natin, di ba? Distance from point to point.
Okay, yung RPQ na example nun sa unang chapter natin. So, that is R, tapos distance from A to B. So, kaya naging formula RB minus RA. Okay? So, X sa X, Y sa Y, tapos Z sa Z. Yun yung ruling, di ba? So, kaya 2.57, okay, minus ng 2, okay, nung point na yon para kay X, tapos negative 3.04, okay, minus ng 3. So, ito yun. Tapos, 2 minus ng negative 1, okay, para kay Z. So, pag sinimplify mo yung buong term na yan, 2.57 minus 2, that will give you 0.57 AX, tapos negative 3.064 minus 3, that will give you negative 6.064 AY, tapos 2 plus 1 na to, kasi negative times negative, that will give you positive. Okay, kaya naging 2 plus 1, kaya naging 3AC dito. So, since ang hinahanap ay distance, di ba? So, ibig sabihin, scalar yung hinahanap. So, kailangan natin kuhanin yung pinaka-magnitude nitong nakuha nating vector equation na to. So, to get the magnitude, that is equal sa square root, okay, nung mga sum of the square ng mga component vector nito. So, kaya naging 0.57 squared plus negative 6.064 squared plus 3 squared. And when you simplify the whole term, you will get the value which is 6.79. So, that will be the distance from A to B. Okay? So, kung mapapansin mo, pasaya ng pasaya yung mga problem na sinasagutan mo dito sa topic ng electromagnetics. Kasi nagiging komplikado na yung mga problem na nakikita mo. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, transform the vector B equal to YAX minus XAY plus AAZ into cylindrical coordinates. So, dito sa example number 2 natin, pinako-convert itong pinaka-vector equation na ito sa cylindrical coordinate system. So, lahat ng mga formulang natutunan nyo kanina sa pag-convert ng Cartesian to cylindrical ay pwedeng pumasok dito sa transformation na ito. Okay? Okay, let's answer this problem. Okay, pinako-convert itong Cartesian vector equation na ito into cylindrical vector equation. So, kailangan natin yung mga formula na pag-aralan natin kanina. Ito at saka ito. Okay. So, dito sa solution ko, nag-long method ako para makita nyo yung pinaka-derivation. Pwede din gamitin yung pinaka-matrix na natutunan nyo kanina. So, ang gawin mo para mas matuto ka, yung solution naman na gawin mo dito, yung ginagamitan ng matrix form. Okay? So, ito yung pinaka-given equation sa atin na Cartesian vector equation. I-convert daw natin yan sa cylindrical. So, ito yung pinaka-general form ng ating cylindrical coordinate system. So, ang gagawin natin, para makuha natin yung mga component vector nitong cylindrical coordinate system na ito, i-multiply natin yung pinaka-given equation natin na Cartesian sa bawat unit vector na dala-dala ng ating cylindrical coordinate system. Okay, so una muna si arrow. Okay, so yung pinaka-Cartesian vector equation natin, i-multiply mo muna dun sa unang unit vector ng cylindrical coordinate system natin, which is arrow. So, that is vector B. Okay, dot product nun sa arrow. So, ito yung pinaka-vector B natin, dot sa arrow. So, i-distribute mo yung arrow na yan doon sa pinaka-term. Okay, so ito, kalalabasan nito, pag multiply mo yan dito sa unang term, that will give you AX dot ng arrow. So, ang AX dot ng arrow is cosine P. Kaya naging kinalabasan ng Y cosine P. Okay? Tapos, arrow dot naman ng AY. So, AY tas arrow. So, that is sin P. Okay, so kaya naging minus ng x sin P yun. Kasi subtraction ang ginagamit dito sa pinaka-original equation mo. Tapos, arrow dot naman ng AC is 0. So, kaya wala ka na nakitang term doon. So, kung mapapansin mo, doon sa term na to, meron pa rin nag-exist na mga variable ng ating Cartesian. So, ililipat mo pa rin yan sa cylindrical. Okay? So, ito naman ang gagamitin mo. Sabi niya, ang y mo ay equal sa rho sin P. Kaya ang kinalabasan, rho sin P cosine P. Okay? Tapos, ang x naman natin ay equal sa rho cosine P. Kaya naging minus rho cosine P sin P.
Okay? So, inarrange lang natin yung pinakaayos nitong second term. Kung mapapansin mo, rho sin P cosine P minus rho sin P cosine P is 0. So, ibig sabihin, wala tayong component sa unit vector na arrow. Okay? Now, doon naman tayo sa sumunod. Multiply mo ulit yung pinaka term na to sa AP naman, doon sa pangalawang unit vector na ginagamit ng ating cylindrical coordinate system. So, isa-isa mo ulit yung multiply yun. So, AP times ng AX, that will give you, okay, negative sin P. Kaya ang kinalabasan, negative Y sin P. Tapos, AP times naman ng AY. So, ito yun. Cosine P naman ang kalalabasan. Kaya naging minus X cosine P. Tapos, AP times ng AC. So, ito yun. 0. So, kaya wala ka nang nakitang term dito. So, may X and Y ka pa din nakikita doon. Substitute mo yung pinaka-equivalent ng X mo in terms ng cylindrical coordinate system. Ang kalalabasan nun, sabi niya, ang Y ay rho sin P, kaya magiging negative rho sin P sin P. Tapos, ito namang isa, yung X natin ay rho cosine P, kaya naging minus rho cosine P cosine P. So, when you simplify this term, you will get negative rho sin squared P. Okay, ito yun. Tapos, minus ng cosine P times cosine P is cosine squared P. Tapos, masisimplify mo pa yan. I-factor out mo yung negative rho. Okay, so ang kalalabasan negative rho times the quantity ng sin squared P plus cosine squared P. Eh di ba pag bumalik ka sa trigonometric identities, ang sin squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So it's just the same here. P lang yung ginamit na symbol. So, kaya ang kalalabasan nun, dahil 1 na ito sa trigonometric identities, negative rho times 1. So that will give you negative rho. Okay, para kay dito sa component ng BP natin. And then the last one, so yung pinaka-equation ulit natin na yun, i-multiply naman natin do sa last unit vector ng ating cylindrical coordinate system, which is AC. So, isa-isa mo ulit i-multiply yan. So, AC, dot ng AX, 0. Okay, so ito yan. AC, dot ng AY, 0 din. Okay, so ito siya. Ito yan, pala. Tapos, AC dot ng AZ, so ito yun, which is 1. So, Z times 1 na yung kalalabasan nun. So, ibig sabihin, ang equivalent nung component vector natin sa B sub Z ay equal sa Z na. So, pagsasama-samahin mo na lahat yung nakuha mong sagot. So, magiging 0 plus negative rho plus C. Okay, kaya ang kinalabasan nun, negative rho AP, okay, kasi ito, ang daladala nito, di ba, na unit vector ay si AP. Oh, ito naman, ang daladala nito si AZ. Okay, susundan mo lang itong pinaka-general form. Ito, wala na, di ba, 0 kasi ito. So, yung BP natin ay equal sa negative rho. Kaya naging negative rho AP. Tapos, itong BC naman natin ay equal sa Z. Kaya naging say AZ yan. So, ito na yung pinaka-equation na equivalent. Kapag kinonvert mo itong Cartesian vector equation na to sa cylindrical vector equation, which is negative rho AP plus say AZ. Okay? Also, always remember, kapag nagko-convert ko, nagtatransform ka ng vector equation from Cartesian to cylindrical coordinate system, dapat yung pinaka-final answer mo, walang bakas ng kahit anong variable ng Cartesian mo. Okay? Para malaman mo yun yung pinaka-simplified na sagot. Kasi ang maiiwan lang naman na parehas na variable ay yung Z lang. Kasi sabi niya, ang Z ng Cartesian ay kaparehas lang ng Z sa cylindrical. So, yun lang yung pwedeng maiwan doon sa pinaka-equation mo. Pero kapag kunaring may nakita ka pang mga variable na X and Y doon, hindi pa yun yung pinaka-simplified na sagot. Okay? Kasi, kailangan ang pinaka-final answer mo, puro naka-cylindrical lahat. Okay? So, kung mapapansin mo, pasaya ng pasaya yung mga problem na sinasagutan natin dito sa topic ng electromagnetic. So, habang lumalalim siya, lalo kanyang pinangingiti ng pinangingiti. Okay? So, kaya kailangan mo ng maraming sipag at tiyaga sa pagsagot ng mga problem dito sa topic na to para mas lalong maintindihan siya. Okay, so ganun talaga ang engineering. Sa bawat araw na pinapasok mo sa eskwela, lagi kanyang pinangingiti. Okay?